So, dito sa circuit is madali lang kung marunong kang mag-linear. Kasi basically, linear lang talaga to. Parehas yung RL tsaka RC. Wala tong RLC kasi, yung RLC, parang second degree na DE na yun. So, di naman naturo sa atin. So, hanggang dito lang tayo sa RC at RL. Yun lang din naman yung meron sa PPT. So, sa RC at RL, ang mahalaga dito, dapat, first, alam mo yung formula. Dalawa lang naman yung formula nito. So, madali lang sa ulo. Susulat ko muna. Ang formula sa RC na charging is nasa PPT to R dQ over dt plus Q of C equals E. Yan. Tapos sa RL, isahan ko ng explain to. Kasi sobrang ano nila. Parehas lang talaga yung gagawin. Pag marunong ka sa RC, alam mo na rin yung gagawin sa RL. So, sa RL naman, circuit is L naman. LDI naman to. dt plus RI equals E. Saglit-ang review. Yung R, first yung resistor. Resistor yan man. Yung Q, charge yan. Columns ang ano nan. Dito ohms. Yung C, capacitance yan. Naka-farad. Tapos yung E. Basically, ito yung voltage. Ano to? Asa voltage yan? Voltage. Naka-volts. Dito naman ang nagkaiba L. Inductor yan. Naka-Henry. Then, ayun. Yun na parang I. Current. So, yun na. So, diba? Sabi ko kanina, ano lang talaga ito, linear. Diba ang linear? Ang formula ng linear ay ganito. dy over dx plus e of x y equals q of x. Tapos pagtapos ito, kunin mo yung integrating factor. Integrating factor na to, e raised to p of x dx, diba? After nun, may formula ka na. Formula ka na lang dito y. Tapos yung integrating factor, p of x e raised to p of dx plus c. Yan, ganyan. Diba ganun yan ang formula ng ng linear. Basically, ganun din gagawin mo dito. So, dito, ano pinagkaiba? Dito, may R siya sa unahan. Dito, wala. Ang gagawin mo, i-divide mo lang both sides yan sa R. Dito, may L. Divide mo lang din yung both sides sa L. Makakuha mo na tong part na to. Tandaan mo na, yung RC, yung R at C is given yan. Kasi RC nga eh. So, RC ang given yan. Ibig sabihin itong dalawang to is number. Ito yung Q. Ito yung magiging parang yung Y. Siya yung magiging Y. Siya yung magiging variable. Yung 1 over RC, di ba kasi nasa denominator sila. Siya yung magiging P of X mo. Ganun din dito. Dito, ang magiging ang magiging Y mo, di ba dy over dx. Ito, di over dt. So, ang magiging Y mo is yung I. Ibig sabihin, R over L, yung magiging P of X mo, di ba? Kasi i-divide mo to both sides sa L. So, R over L, yun yung magiging P of X mo. Tapos, I ulit yung Y. So, angara, solve tayo. Gawin natin yung first na given sa RC. Di ko na gagawin yung RL kasi ganun lang din talaga gagawin doon. Siguro yun yung pwede mong gawing practice kung nagets mo talaga. Kasi, angara. Ano yung given dito? Give example. Ang R na binigay niya, yung problem 1 is 10 ohms. May capacitance siya na 0.01 farad. Meron siyang battery na 50 volts. So, malilito kasi alam ko marami siyang marami siyang letters, parang marami siyang variable. Pero hindi variable yung R at C dyan.
Kasi may given, hindi yan magbabago. So, Q, yung para magiging variable dito. Ito naman dito eh. Ito I din yung magiging variable dyan. So, L at R ay constant. Kaya okay lang yan i-divide both sides. Then yung parang Bernoulli na y raised to na ang dinivide mo ay variable dito, ang i-divide mo number naman. So, okay lang yan. Linear lang yan, hindi yan magbe-Bernoulli. So, after mo masulat yan, sulat mo yung itong formula. R dq over dt plus q over c equals e. Diba? Tapos divide mga both sides by r. Cancel. dq dq over dt plus ihiwalayin ko na yung q kasi diba p of x yung kanina. So yan ito. Ihiwalay ko na yung q. Ang gagawin ko is 1 over rc q equals e over r. Diba mukha na siyang mukha na siyang ganito. So ang gawin mo na lang, i-substitute mo na yung value na meron ka sa given. So 1 over 10 multiply by 0.01 q equals 50 over 10. Kalto ko naman para sure. 10 times 0.01. So 10 daw. Ito is 10. 10 dq over dt plus 10 q equals 50 over 10 is 5. Yan, box natin. Yan, meron ka ng p of q tsaka, p of t. May p of t ka na tsaka q of t. So, sulat mo para di ka malito mamaya pag naghahanap ka ng isa-substitute. Q of t mo is 10 and q of t mo is 5. Lain mo para di ka malito mamaya. First, kung mo na integrating factor, e raised to p dt equals e raised to ganyan 10 dt. So e raised to 10 t. Ayun yung integrating factor mo. Again, gagamitin mo na to. Now instead na y, e raised to p of t dt, tapos q of t, ang dami sulatin man, t dt. Kumari ganyan. Imbes na ganyan, papalitan mo lang kung ano yung ginagamit sa given. May p of x pala dapat. Kasi example ko to. P of x yan. Imbes na ganyan, palitan mo dito y. Ano yung atin? Q. So gawin mong q to. Ngayon dito x yung gamit sa atin t. So palitan mo lang. P of t dt equals q of t e raised to p of t dt. Yan. Yan, substitute mo na yung value. Q, ano yung e of p of t mo? E raised to 10t equals q of t mo is 5. Ito yun. Ito't naka-underline para madali mong makita pag hinahanap mo na. Tapos e raised to ano to? E raised to 10t dt. O, integral mo yan. Lalabas mo yung 5. Tapos integral ng e raised to 10t dt. Bang, mangyari lang naman dyan. Kung ano yung exponent, ibababa mo lang yan. Ganito. Ngayon, ganyan na yan. Yan ang integral niya. Basta, aralin mo na lang integral man, pag yung pala. Magiging plus c. Then, baba mo to. Copy mo lang. Ayan. Nakapunta ka na dito. Ngayon, ang goal mo is si Q lang yung matitira sa isang side.
Si Q lang yung matitira sa isang side. E raised to 10t. 5/10 is 1/2 or 0.5 para madali na. T. C. Ngayon, para maano yan, Q na lang. Multiply mo sa negative 10 yung ano. Bang. Q. 0.5 na. Wala na. Plus C. Tapos may, diba ginanon mo yan? Tapos nag-cancel lang to. Ito, walang e raised to negative, e raised to 10. So, copy mo dito yan. Then, ito na. Pag nakapunta ka na dito, nakapunta ka na dyan, ang gagawin mo na. Pag na-equate mo na siya sa Q or sa RL, magiging I dapat yan. Ganyan din ang gagawin mo. I lang to, ang mangyayari. Tapos, pag nakapunta ka dyan, set mo yung condition. Initial condition. At time 0, ang Q of T mo is 0. Or, basically, magiging Q of 0 is equal 0. Kasi yung T mo nga is 0. Ganyan din ang gagawin mo sa sa RL. Ang mangyari lang sa RL. At T0, imbis na Q, magiging I yan. T is equal 0. Or, I is 0 equal 0. So, ayan. Pag may ganyan ka na, gagamitin mo na yung yung technique sa sa linear. Ito yung value ng variable, tapos ito yung value ng I or ng Q. So dito yung 0, yung Q mo daw is 0. 0.5 plus C e raised to negative 10. Tapos kung ano yung nasa loob ng parenthesis sa inyong value ng variable, dito T. So ang value ng T mo is 0. So 0 times negative 10 is 0. Tapos e raised to 0 is 1 naman yan, diba? Magiging 1 yan. So copy mo 0.5 plus C. Ngayon may value ka na ng C. Lipat mo na sa kabila. Negative 0.5. Ngayon may negative 0.5 ka na value ng C. Ipasok mo yan dito. So Q of T is 0.5 plus negative 0.5 e raised to negative 10t. Now, pwede na nga yan actually. Pero, kung gusto mo pa i-simplify, simplify mo. Factor out mo na yung 0.5. 1 minus e raised to negative 10t. Yan na. Ayan na yung pinaka hinahanap na una. So, pag nahanap mo to, masasolve mo na yan. Bibigyan ka na lang ng time. Kunwari, ano yung charge after 10 minutes. So, lagay mo dito, 10. After the minutes. Ayun na yung mangyayari dyan. Ayun na yung mga itatanong dyan. So, ang dyan, ayun yung charge Q of T on the capacitor as a function of time. Parang gumawa ka ng equation ng charge as a function of time. Ayan. Diba? Nakaano siya sa time. Time lang yung variable niya. So, pag meron ka ng ganito, ang itatanong na lang sa'yo dyan, similar yan sa dito. Sobrang similar nandun. Parang magbabago lang to dito. Tapos depende sa depende sa values. So, kumara yan. Nakuha mo na tong formula na to. Tatanungin ka na, ano daw yung charge after 1 second, after 2 seconds, or kung ano yung gusto nyo ipahanap. Magagawin mo lang, kumara, hinahanap at time is equal 1 second. So, yung T, palitan mo lang ng 1. Q of 1 is 0.5. Tapos, 1 minus E is a negative 10. 1 daw, ito yung 1 second. Asan, nagkakit ka muna. Hindi ko nagkakalcue. Gamitin ko na rin yun sa sabihin, after 1 second daw, ang charge is magiging 0.5. So, yun yung sagot. So, ganun na ganun din yung ito, R. Mag-iiba lang yung value nito. Tsaka yung mga yan, imbes na dq over dt, magiging di over dt. Pero same yung process. So, kung di ka marunong mag-linear, syempre, mag-aaral ka muna mag-linear kasi yun yung gagamitin mo. And then, so, uluhin mo lang yan. Yun na.